Ngayong umaga sa Pinoy MD, ang mga lalaki pwede na rin daw magpatali? Ano nga ba ang vasectomy? Pwede na rin daw magpagawa ng sariling dimple sa pamamagitan ng dimpleplasty. Happy Healthy Saturday morning once again sa inyo mga kapuso. Welcome back sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Kaya ngayon, simulan na po natin ng ating umaga ng mga tips pang kalusugan. Siyempre, mula sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean. Good morning, Dr. Jean. Good morning, Connie. Of course, good morning mga kapuso. Eto na ang first question. Ano raw kaya ang magandang ipahid sa bungang araw? Ang tanong mula po kay Fatima Dumigpi Rodriguez. Fatima, salamat sa iyong katanungan. Alam mo, Fatima, ang bungang araw actually, these are trap sweats under the skin. And this can cause actually irritation, pamumula, and of course, sobrang kate, no? Unang-una dapat, Fatima, no? Since mainit, no? Ang pakiramdam ng isang may bungang araw, dapat talaga mga loose clothing lamang yung sinusuot, mga kagaya ng cotton, hindi yung masisikip, no? Dapat nakakahinga ang balat. Pangalawa, dapat mag-cold showers ka, no? Iwasan mo na yung mga sobrang may init na shower. And of course, iwasan mo na maglagay ng moisturizers because the moisturizers will trap the sweat pa, lalo na doon sa iyong balat, no? And of course, no, para maibsan yung pamumula and yung mga pangangate, meron mga pwedeng ipahid. Unang-una, pwede kang magpahid ng mga cortisone cream, no? I-reseta yan ng iyong dermatologist. And of course, para sa pangangate naman, nagbibigay tayo ng mga antihistamine or pangpakontrol yan ng pangangate. And of course, nakakatulong rin yan para hindi mo nakamutin. And of course, kung meron namang infection yung bungang araw, pwede na tayo magbigay ng antibiotics. Alright? Ano nga ba ang basihan ng isang tunay na lalaki? Bigasin. Matitikas. Maginoo. Pero sa ngalan ng pag-ibig, papayag ba silang magpatali? Hanggat kaya mo nung buhayin yung anak mo, bakit? Ba't ka magpapakapon? Mukha pong yung mahal o baka siguro lang po may mga may kaya lang po siguro. Parang pangit yun eh, magiging kunti lang ang magiging pamilya ng bawat isa eh. Ito ay 99.9% effective, ibig sabihin out of 1,000 women, isa lang yung maaaring mabuntis. Ano nga ba ang vasectomy? Katakot-takot na screening. Si Anurang Punlay, yan po yan, dalawa po yan. So, hihilahin po yun, tatalian at puputulan. Medyo may kirot po yan after. Pero dahil para kay Mrs., walang takot na hinarap ito ni Max. Planning namin was yung ligate in case mag-cesarean yung Mrs. ko sa delivery niya. Masyado nang maraming pinagdaanan yung Mrs. ko sa pregnancy pa lang. Why not this time ako naman mag-sacrifice? Maliit na bagay lang naman yun. May 4 na silang anak kaya't nagdesisyon si Max na sumailalim sa vasectomy na isang uri ng birth control sa mga lalaki. Ang vasectomy ay isang permanenteng method para sa mga kalalakihan kung saan pinuputol ang anurang punlay o ang vas deferens para hindi na makadaan ang sperm. Taliwas sa paniniwala ng ilan, nilinaw ni Dr. Mary Joyce Molina Yabyabin, isang OB-GYN, ang vasectomy ay hindi naman kabawasan sa pagkalalaki. Hindi nito nababawasan ang sex drive. Wala siyang effect kasi ang pinutol mo lang naman is yung vas deferens or yung anurang punlay. Sabi nila, wag daw kasi nakakabawas ng pagkalalaki. I found out na hindi naman siya totoo. So mga pamahiin lang siya sabi-sabi lang. So kaya confident ako na mag-undergo ng procedure na ito. Pumayag si Max na maidokumento ng Pinoy MD ang proseso ng kanyang vasectomy sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. So, ang advantage niya po, yun nga, permanente na siya, mabisa, at safe na po siyang pamamaraan. After ng 1 week na operasyon, hindi mo na makikipag, sa 7 araw, hindi po muna kayo makipagsiping kay Mrs. Eto nga't walang kakaba-kaba si Max. Balik lang natin siya sa anesthesia niya, ba tutulogin po, no? Gusto niyo ba yung tulog na tulog? Kasi walang maaalala. Kung si Max walang kakaba-kaba, ang iba naman may pagdadalawang isip at pangamba. Kaya naman alamin natin mula kay Doc kung totoo ba ang ilang paniniwala. Dok, masakit
Sakit po ba magpa-vasectomy? Meron tayong local anesthesia na binibigay. So, pampamanhid yon dun sa area. So, walang pain na mararamdaman yung pasyente. Dok, pag nagpa-vasectomy ka po ba, mataas po ba yung chance na magkaka-prostate cancer? Ibang studies, meron daw small increase ng risk or maliit na chance na magkaroon ng prostate cancer. However, ina-attribute lang to, ibig sabihin kasi tinest yung mga pasyenteng na vasectomy for prostate cancer, kaya nadidetect ng maaga. Pero yung talagang study na may connection yung vasectomy at prostate cancer, wala po. Doc, maaari po bang makapuntis kahit nakapag-vasectomy na? Walang family planning method na 100%. So sa vasectomy, it is very effective in the sense na 99.9% effective siya. Isa sa mga possible cause na bakit nag-fail yung vasectomy is pwedeng nagkabit ulit or nag-recanalize yung pinutol na vas deferens. Yun yung pinaka-common cause. Mga kapuso, para sa mga nais magpa-vasectomy pero natatakot naman sa gastos, ang tanong ng marami, Doc, mahal po ba magpa-vasectomy? Sa mga government institutions, libre naman, lalo na kung may PhilHealth. At saka meron tayong malasakit center na tinatawag ngayon. Lahat ng eligible or pwede na mag-apply sa malasakit center, at wala na silang babayaran kahit piso. kahit bata pa, hindi rin naman daw nagsisisi sa desisyon ang 29 anyos na si McCoy. Boyfriend-girlfriend pa lang kami. Ang plano lang talaga namin is to have 2 anak lang. So now na meron na kami 2 anak, tapos medyo naging mahirap pa sa part niya kasi cesarean yung parehas na anak namin. So ayun, parang in-introduce niya sa akin, sabi niya, Daddy, try mo ikaw magpa-vasectomy. Ang pinaka-inalala raw niya noon ay masakit ito. Parang 10 to 15 minutes lang yung procedure ng surgery. Medyo may pain ng konti. Nakapaglakad naman ako. Actually, nakapag-drive pa ako ng motor. Isang buwan na ang nakalipas at kasalukuyang nasa proseso ng paghilom ang inoperahan kay McCoy. After 3 months, yung pinaka-nilook forward namin is mag-0 sperm counts pag nagpa-sperm counts na ako. Hindi raw kasi agad-agad na hindi makakabuntis ang lalaking nagpa-vasectomy. Kailangan natin 3 months mag-antay, ipacheck yung sperm count. Pag 0 na, wala nang nakitang sperm, that's the only time na pwede na sila magtalik anytime. Pero while waiting dun sa 3 months period na yon, pwedeng gumamit ng backup method na tinatawag. Alam nyo ba na ang mga lalaking sumailalim na sa vasectomy ay nakakagawa pa rin ng sperm cells? Pero hindi na po ito sumasama sa semen dahil putol na ang daluyan mula sa testicles. Kaya sa halip ay na-absorb na lamang ito ng katawan. Ika nga, konting tiis para walang mintis at happy si Mrs. Nung una parang sinabi niya na pwede naman daw na siya na yung magpa-ligate kasi diba cesarean siya. So parang recta, parang right after ng mga anak siya, pwede na siyang i-ligate. So parang sabi ko, wag na, ako na lang, ako naman yung mag-e-effort para sa family natin. Samantalang si Max, matapos ang 20 minutos, natanggal na rin ang kaba. Wala naman akong worries at all. Actually, yung misis ko lang. Baka daw mambabae ako. Para mas mabilis ang paggaling, So, dapat 1 whole day na magpapahinga, 2 days walang strenuous activities or magbubuhat ng mabibigat. Mas makakatulong kung gagamit siya ng supporter para nga maiwasan or malesen yung pain, yung kirot, swelling, tsaka pamamaga. Tapos, bawal basain pero pwedeng maligo yung area for 3 days. para sa mga lalaking handang kumasa, pwedeng makipag-ugnayan sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Lahat po ng kalalakihan, basta kompleto na yung number of kids na gusto nila, pwede na magpa-vasectomy. Wala tayong cut-off sa age, wala tayong cut-off sa number of anak, kung kasal man sila or hindi. Ang pagbuo ng pamilya ay desisyon ng magkarelasyon na dapat pinag-iisipan at pinagpaplanuhan. At ang vasectomy ay isa sa mga ligtas at epektibong birth control method na pwedeng pagpilian. Ang mga sikat na celebrity na ito, mayroon daw pagkakapareho. Isang ngiti lang daw kasi nila, siguradong kikiligin ka.
asset daw nila walang iba kundi ang kanilang dimple. Pero papaano kung sabihin namin ikaw mismo pwede nang magpagawa ng sarili mong dimple? Sa ating kultura nga, kapag may dimple, ang tingin sa'yo, gwapo o maganda. Paniwala kasi ng iba, kapag may dimple, mas angat ang ngiti. Siyempre, with the advent of yung mga celebrities, yung mga sikat na may dimple, lalo ng tao na engganyo magpalagay din. So, feeling nila magiging cute din sila pag nagkaroon ng dimple. Dahil nga rito, marami ang nangangarap magkaroon ng dimple. Siyempre, mas gusto ko yung may dimple. Nakakit yung mama ko may dimple. Nagugustuhan ko po magkaroon ng dimples. Meron namang iba na kahit walang dimple, cute tsaka na maganda. Mas cute yung may dimple. Sa totoo lang, mas gusto ko may dimple. Oo, kasi nakaka-attract siya. Nakaka-attract. Kahit wala itsura. Tulad nila, matagal na ring inaasam ng 32-year-old na si Clary ang pangmalakasang ngiti na may dimple sa pisngi. Gusto ko talaga yun, na magkaroon ng dimple, especially hindi lang kasi siya nakakaganda. I mean, nakaka-attract din kasi siya sa ibang tao. Siyempre yung first, impression ko, ang ganda, ang cute. Nang mabalitaan ni Clary na po pwede palang magkaroon ng dimple sa tulong ng mga doktor, lalo siyang naingganyong magpagawa. Lalo pa at ang pinakahihintay raw niyang fiancé visa, naaprubahan na. Gusto raw niya kasi plakado ang ngiti bago humarap sa mapapangasawa. Gusto ko rin po na maganda ako sa wedding ko, syempre sa mga visuals, sa pictures. So, syempre, memories po kasi talaga yan. You only live once. So, parang habang buhay, parang lahat po ng happiness sa buhay. So, lahat gagawin para ma-achieve. At ng araw ng procedure, si Clary, kabado noong una. Pero mas lamang daw ang excitement niya. Ito yung track kasi ng muscle, no? It's a line here from the corner of the eye there going down. Where it crosses, doon dati usually nilalagay yung dimple mo. So, kinakabahay na hindi. Exciting. Nang dumating si Doc, unang kinuhanan ng pictures ang mukha ni Clary. Saka minarkahan kung saan ipupwesto ang dimples. Alright? Sige, na tayo. Pagkatapos ay pinahiga na si Clary. Saka tinurukan ng local anesthesia. Ma-achieve kaya ni Clary ang pangarap na dimple? Ang proseso ng paglalagay ng artificial dimple sa tao ay tinatawag na dimpleplasty. Para gawin ito, unang tinutusukan ng karayom ang outer layer ng skin. Tsaka kukuha ng kaunting tissue mula sa loob ng bibig gamit ang electrocautery machine. Ang electrocauterization ay kadalasang ginagamit ng mga doktor sa surgery para sunugin ang tissue at isara ang blood vessels. What we use was cautery, no? To open the insides of the mouth. Kasi medyo madugo yan eh. So, imbis na gagamit ko ng blade, imbis na madugo pa, magkakotin tayo para buksan yung loob na surface hanggang humiwala yung muscle. And then from there, magda-dissect tayo hanggang sa balat. Tinatahin natin yung muscle hanggang dun sa ilalim ng balat para pagka tumatawa siya, hatakin niya para lumabas yung dimple. Naku, ano kaya ang kakalabasan ng dimple creation ni Clary? Marami nga sa atin ang nag-aasam na magkaroon po ng dimples, di ba? Gusto ko rin yan. Pero kapag medical na ang usapan, alam niyo ho ba na ang dimple ay isa palang congenital deficiency? Pero cute siyang deficiency, ha? Ang dimple kasi, no, it's an abnormality. So, it's an abnormal connection of the zygomaticus major muscle dito sa skin. So, when you smile, lumalabas siya. And not everybody has it. So, medyo unique. At wala pang ang isang oras, tapos na ang surgery ni Clary. So initially, for the first 2 months, magiging permanent muna yung dimple niya kahit hindi siya nakatawa. Why? Because kasi we're creating that, nakatahi pa ngayon yan eh. So eventually, pag natunaw yung tahi na yan, mapapalitan ng scar yan. So at bababaw na ngayon yan. So ngayon, pag
tumawa siya, doon na lang lalabas yung dimple niya. Nasa 40,000 pesos ang magagastos sa dimpleplasty o dimple creation. Pili ko yan yung nakalock sa loob. I mean, may tahi. Excited ako sa magiging result. I mean, yung kalalabasan niya na maganda. Eh, talagang parang normal na lang siya. Paalala ni Doc, bago ka mag-undergo surgery, dapat seryoso, sigurado ka na. Siyempre, hindi ganun kadali minsan magtanggal ng dimple. Siyempre, nandun na yung scar eh. So, minsan baka mahirap tanggalin. So, case-to-case basis yan. kung si Clary excited sa kalalabasan ng kanyang dimple, si John naman isang buwan nang ini-enjoy ang bagong gawa niyang dimple. Isang buwan na kasing sumailalim siya sa dimpleplasty. Before po kasi yung kapatid ko po kasing girl, yung sumunod po sa akin, may dimple siya and every time na mag-smile siya, so naiinggit ako kasi parang sabi ko parang kakaiba. Ang naipon niyang 35,000 pesos mula noong nagsimula ang pandemya, isinugal niya para sa inaasam na mukha. At hindi pa man daw lubusang naghihilom. Nawala na raw ang lubog ng balat niya kapag hindi siya nakatawa. Sa profession ko ngayon, as a makeup artist and hairstylist, pag nakikipag-communicate po ako sa kanila, syempre kailangan natin mag-smile. And mas nagiging okay yung communication namin pag nakasmile ako. And plus factor na po yung dimple ko. Paalala ni Doc, dapat kumonsulta lamang sa mga eksperto. It's a minor surgery, so pero syempre along with any surgery, meron din it carries with yung mga risks syempre. So syempre nandiyan ang infection, nandiyan ang asymmetry, or minsan may nangyari natatanggal yung pagkatahi, nawawala yung isa. So it happens. It's best if you go find a board-certified plastic surgeon. Syempre, kahit para makakasiguro kayo na safe. Sabi nga ng ilan, your body, your choice. Basta't komportable ka rito. Pero kumonsulta lamang sa eksperto para ang inaasam na dimples maging asset at hindi sabit. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan at nagpapaalala ha, iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po yung dermatologist, si Dr. Jill. Tandaan, unahin ang kalusugan at laging tumutok dito tuwing Sabado ng umaga, dito lang sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Mga Pinoy MD, laging tandaan, unahin ang kalusugan. Pinoy sa lahat ating katawan, kaya dapat itong pangalagaan. Laging tandaan, unahin ang kalusugan.